At dito tayo. Kumpiyansa. Yan ngayon ang meron si Justin Brownlee. Mukhang makikita muli natin ang dating Justin Brownlee di sa finals dahil sa pagkagutom nito sa kampyonato. Matatanda lang 2 beses nang nabigo si JB kay RHJ sa finals ng PBA na parehong sa Governors Cup back-to-back noong 23 at 2024 noong November. At sa ikalawang sunod na championship round ngayong season 49, magtatagpo muli si JB at RHJ sa Commissioner's Cup naman na kung saan mangyayari yung ginugusto ni Justin Brownlee noon na bago pa lang ang Commissioner's Cup na kung saan ginusto nga raw nitong makabawi bago pa ang finals na ito na kanilang muling pagharap. At ngayon, eto na, muling magkakalaban ng Ginebra at TNT ay may nasambit si Brownlee. Ito lang na we're going to try to do our best to contain him. So ninanais ni JB na ibigay nga po ang lahat ng kanyang lakas at husay para makabawi at maibawi ang Barangay Ginebra kontra nga dito sa TNT Tropang Giga. At dito tayo patungkol naman sa ninanais ni RJ Abarientos at plano gawin ngayong nakabalik na muli sila sa finals na ito. So desidido ang nasabing manlalaro na makabawi mula sa mapait na pagkatalo last conference sa finals. So ngayon araw, alam niya na magiging mahirap pa rin ang pagdaraanan nila kontra TNT kahit na nawalan pa ito ng Kuya Jason Castro daw dulot ng injury na kung sa expected ni RJ sa pagkawala ni Jason Castro sa TNT mag-step up ang nasabing kupunan na ito na siya namang napaghandaan na rin ng nasabing player. So sa ngayon nga raw ay focus sila sa i-improve ang chemistry. So ngayon nga raw ay focus sila na i-improve ang chemistry ng Ginebra, especially sa pagpasok nila Troy Rosario, Jimmy Malonzo, and Jeremiah Gray na wala nga po nung nakaraang finals. So para kay RJ Abarientos grateful siya na makakabalik muli sila sa finals na ito. At sa pagbabalik nila sa finals na to marami nga raw siyang natutunan na as a player nga raw yun yung pride mo. So natalo nga raw sila sa finals last conference. Siguro nga raw this time marami siyang i-consider. Marami kang titingnan, marami kang babalikan na kung sa ano ba yung naging kulang, ano ba yung kailangan i-improve at ano yung kailangan gawin this time. So dyan mo makikita ang matured na RJ Abarientos sa kanyang pag-iisip na ganan. So this time nga raw hindi niya hahayaan maging ganun-ganun na lamang na matalo sila. So para kay RJ Abarientos, desidido siya na ibuhos ang lahat at lalaban talaga sila ng higit pa sa nakaraan. So putok na putok ang balita patungkol ngayon sa dalawang Northport player na sila Gio Halalon and Allen Bulanadi, gaya na lamang sa naging post ni Inside of the PBA na sinasabi rito na Gio Halalon and Allen Bulanadi nilagay sa reserve list ng team ni Vic Manuel sa MPBL. Bukod dyan naglabas din ng update si Fast Break na sinasabi dito, credit po, target nga raw di umano ng Pangasinan Heatwaves etong Northport players na sila Gio Halalon and Allen Bulanadi. So tinitingnan nga raw po ng nasabing MPBL team kung makukuha nila yung mga Northport players like Gio Halalon and Allen Bulanadi para mapalakas pa ang rosters di umano nito Pangasinan Heatwaves para sa ongoing 2025 MPBL season. So batay sa nabasa nating mga reports wala pa naman nga raw pong nagaganap na agreement pero kinakausap nga raw ang mga ito ng management na kung sa ay bali-balitay nilista na nga raw po ang mga ito sa reserve list ng nasabing koponan para kung magkasundo nga raw i-activate na lang ang mga ito raw. So para sa opinion natin dito kung magkataong ganun, bawas na naman ang players na talaga namang may mga pangalan at kilalang mahuhusay ring player dito sa PBA. Dahil yung Gio Halalon bagamat 5'9" ang height na to, 32-year-old, ay solid pa rin naman maglaro sa kanyang kayang na i-contribute sa team. Masipag at hustle player ito. Yung Allen Bulanadi naman, ito'y shooter or gunner ng Northport Batang Pier na siyang isa sa nagiging malaking impact pa naman sa team ngayon. May taas nga po itong 6 flat at this conference nga po sa hindi kataasang minuto nakakapag-contribute nga siya or average this conference ng 6.39 points per game
1.28 rebounds per game, and 0.33 assists per game. So kung hahayaang mawala ng Northport ang dalawang ito, para sa atin sa opinion natin, sayang dahil po pwede pa naman silang maging part ng core ng Northport Speaking of Simon Enciso, nito lang pumutok ang balitang tuluyan ang naging unrestricted free agent etong si Simon Enciso matapos hindi na i-extend pa ng SMB ang kontrata nito. So batay sa nabasa nating update batay rito, di umano raw sa source ang naturang tuluyang pagbitaw ng SMB team ay isang coaches and management decision. So bagamat hindi na magpapatuloy pa ang karir ni Simon Enciso sa SMB, ito ngay pinuri ng SMB team dahil sa nagawa nitong tulong at maayos na pagtatrabaho nito para sa team, na kung sa ay maging si Simon Enciso sobrang nagpasalamat din sa SMC dahil sa nagkaroon siya ng chance or opportunities sa kanyang karera na makalasap din ng 2 kampyonato at proud siya sa nangyaring lahat ng ito. So batay kay Simon Enciso, kung hindi nga raw siya makakapag-sign ngayong bago ang Philippine Cup ng PBA para sa ibang team, i-consider niya nga raw yung MPBL. Bukod doon isa din ang KBL sa option niya. So sana may PBA teams na kumuha kay Simon Enciso dahil sayang din naman ito, ika nga ng iba, Damian Lillard ito di umano raw ng PBA dahil sa husay rin naman itong magti 3 point So si Simon Enciso ay isang literal na shooter, 5'11" height, 34-year-old, isang veteran guard na kayang makapag-contribute sa mahaba pang panahon dito sa ating pambansang liga. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.